mo ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi manangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil na at magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hangarap sa pangyarihan. Lahat magagawa, kalakasan niya'y sapat. Sa tuwing tayo'y nagbihina, manatiling nasa Diyos at ikaw ay sisila'y. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Praise the Lord! Good afternoon everyone! Kamusta kayo? Focus na ba tayo sa salita ng Diyos as we study the Bible from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Okay, so yun yung mga books ng Bible we're studying. At ito'y dapat maintindihan natin para hindi lang tayo bastang humuhugot
At yun yung nagiging buhay natin. And as we start, sino po dito mahilig kayo sa mga bags? Mga bags, kaway-kaway, bags. Hindi nagtaas yung iba, sayang, bibigyan sana kayo. Sino dito mahilig sa mga bags? Okay, good. I have a bag story. Yung asawa ko, Sister Bell, 4 anak namin eh. Pag-alis kami, marami kaming bag, kala mo mag-abroad. Sa may mga anak, nakaka-relate. Pero nung 2 na lang kami, magde-date kami, may client kami, marami rin siyang dala. Kaso ang problema ko, ang liit lang ng bag niya. So inisip ko, sino magdadala ng mga dala mo? Alam niyo, those things that we have, syempre, lagay mo yung sa bag. Pag marami kang gamit, dapat malaki rin ang bag mo. Kaso sa mga mag-asawa, sino rito, yung pag maggagala kayo yung wife mo, ang liit ng bag. Tapos ay naka-backpack ka, magbe-date kayo. Kasi lahat ng gamit niya, pinalagay sa'yo. Naranasan niyo yun? Alam mo, yung magagala kami, sabi ko, ang dami mong gamit, laba. Kasi yung bag mo, ang liit, parang sapatos, cellphone lang kasya dyan. Tapos sabi niya, palagay ng powder ko. Palagay ng shades. Palagay ng payong natin. Ha? Alam mo, ang bigat ng bag ko, tapos siya, pormadong-pormado. You see, I'm sharing this to you because in life, we all have baggages. Marami tayong mga dalahin sa buhay. Tama po ba? And as long as kaya mong bitbitin, dadalhin mo yan. And this is the people of God, the people of Israel, na sa panahon nila, ang dami nilang bigatin sa buhay. Ang hirap na ng kanilang buhay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. And even those pain and suffering na kanilang pinagdadaanan, dala-dalin nila yun. Hanggang kaya ko, bibit-biting ko. Di ba kilala kayong ganun tao? Matiisin. Hanggang kaya, sanay na ako sa hirap, ayos lang mahirapan. Ayan yung nangyari sa mga Israelites kung paano silang napakarami ng taong lumipas, dala-dala pa rin nila yun at ayaw pa rin nilang humingi ng tulong sa Diyos. Hard hearts. Ang tigas kasi ng puso, ano pa? Proud, kala nila, kaya na nila sa kanilang sarili. Hindi, kaya ko to, titiisin ko pa. Pero dumating ang panahon, hindi na nila kayang tiisin. 20 years, sila po ay pinagmalupitan ni Haring Jabin through dun sa kanyang mga judges na ito. Hindi sila yung mga nasa courtroom. Sila yung mga military leaders. Para sila mga superhero na tutulong. Kapag ang mga Israelites, yung mga pinili ng Diyos, humihingi ng tulong sa Kanya, magpapadala siya ng leader. At yun ang magliligtas sa kanila. At sa pamamagitan ng mga judges na yon, sila po ay magkakaroon ng kapayapaan. Magiging blessed na naman sila. Amen! Sino rito, ginawa niya yung assignment niya. Nagbasa siya. Okay, thank you Lord Yung iba hindi humihinga. Hindi kayo gumagalaw. Basahin nyo. And the book of Judges, pag binasa nyo, bigyan ko kayo ng warning Sabi ko medyo brutal to Action pack, madugo, rated SPG. Yeah. Bakit sinama to sa Bible, Pastor? Walang tinatago ang Diyos Kahit yung failure ng mga tao, pinakita para makita natin, matuto tayo dun sa kanilang kamalian. Alright? So, ina-encourage namin kayo, so come to the church, huwag lang tayong Sunday magbabasa. Araw-araw basahin niya. Book of Judges, ilang chapters lang yan. Pinag-uusapan natin ngayon, isang babaeng judge, si Deborah. Ayan. May kilala kayong kaibigan, Deborah pangalan? Okay, yung pinsa ko, Deborah. Alam niyo ibig sabihin ng pangalan niya? Honeybee. Oh, grabe. Ang sweet. Pero i-sting ka din yan. Ganun si Deborah, she's bringing sweet victory, but also she will sting like a bee doon sa kanyang mga kaaway. Amen! Handa na ba kayo? Alright, in Judges chapter 2 verse 19, pakinext yung slide, ayan. Eto na naman, sabi ni Lord, verse 1, chapter 4, Ehud died, the people again did what the Lord was wrong. So, pagkatapos ni Judge Ehud, alam niyo bang 80 years?
Napakasaga nila for 80 years. Tapos pagkatapos ng 80 years, tinalikuran na naman nila si Lord at nahirapan na naman sila. Alam mo yon, 80 years na lunod ka sa pagpapala. Sino gusto rito 80 years siyang i-bless ni Lord? Ayaw nyo? Gusto nyo 80 years kang i-bless ni Lord? Amen! Ganun yung blessing nila. Yung mga generation na sumunod, bless! Kaso sa panahon ng pagpapala, nalunod. Sa panahon ng blessing ng Panginoon, wala, nakalimutan nila ang gawain sa Lord. Hindi na nila naipasa yung mga turo ng Diyos, yung kwento patungkol sa Panginoon. Kasi bless na bless eh. Di ba, lagi natin sinasabi, totoo, mas malaki ang tendency ng mga tao na makalimutan si God kapag... Isn't that true? Totoo ba yan? Yes. Most of the time, yun yung nakakalimutan natin. Di ba, yung 80 years, nag-uumapaw sila ng blessing. Punong-puno, talagang hilong-hilo, in love na in love. Dahil sa love life, nakalimutan na, di na makita. Di ba? In love sa mga bagay sa mundo. In verse 2, sabi rito, basahin natin. But when the judges died, the Israelites again sinned and they worship other gods. Hindi lang yon. They became worse than their ancestors. Palala ng palala. Sabi doon, the Israelites were very stubborn and they refused to change their evil ways. Parang, Lord, ano ba yan? Ang titigas ng ulo. Ayaw magbago, ayaw makinig. And you know, ano ginawa ng Panginoon? Paki-next. Ito yung tinatawag na cycle of sin. Paulit-ulit. Listen, tingnan niyo yung 80 years. And then dahil nakalimutan nila si Lord, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, naging alipin sila. Naghirap na naman sila. At sila naman ay tumawag sa Diyos, iiyak kay Lord, pero hindi nagbabago, iiyak lang. And then papalayain sila, magpapadala ng judge. Tapos, bibigyan na naman sila ng peace, ng blessing, and then, magkakasala na naman. And then, makakalimutan si Lord at aalapin na naman ng kaaway. Wow. It's a circle of sin. Paulit-ulit, cycle of sin. Gusto na nating umalis doon. Hello, gusto niyo na ba makalaya dyan? Remember, review lang to, natandaan nyo ba yung pagkakaiba ng cycle? Ito cycle yan eh. Sa season. Natindihan niyo yan? Yung season, kahit anong gawin mo, lilipas yan. Tama? Seasons change, yes or no? But cycles don't change. Kapag hindi ka nagbago, hindi rin magbabago yung sitwasyon. Maaraw, tag-ulan, bagyo, lilipas din. Season eh. Pero yung sa kanila, hindi na nagbabago. They cannot break the cycle because of their continuous sin in the Lord. Pero alam mo, mabuti pa rin ang Panginoon. Sabi rito, prosperity should never lead us to what? Complacency. But in total dependency on God. Kapag nabe-bless tayo, hindi tayo dapat maging kampante. Lalo po tayong lumapit sa Diyos. Amen! Kapag pinagpapala ka niya, huwag kang lumayo sa Kanya. Lalo kang lumapit sa Kanya. Amen! Judges chapter 4 verse 2, let's read. Anong ginawa ni Lord? Dahil nga, lumayo na naman ng mga Israelite eh. So the Lord allowed King Jabin of Canaan to defeat the Israelites, and Jabin ruled in a city named Hazor. A name, Sisera was the commander of king. Kaaway nila to. I want you to look at here. Tingin kayo dito. Mabuti pa rin ang Diyos. Kasi hindi sila hinayaan ng papariwara. God has allowed sufferings and pain to the life of His people para matawag uli nila si Yahweh. You see, in our life, minsan pinahihintulutan talaga ng Diyos na masaktan tayo eh. Sabi doon, He allowed. Kaya nasa cycle ka ba of suffering? May mga hirap ba sa buhay mo? Are you in pain right now? Napakalupit ba ng buhay mo ngayon? Ang mga nangyayari sa buhay mo? He's allowing those things in our life for us to call to Him.
Kaya alam niyo, huwag nating isipin na ang kaya lang gawin ni Lord yung mga mabubuti. Gagamitin ni Lord yan, i-bless ako. God can use even your enemies. Para tumawag ka sa Kanya. Nung may kaaway ka, tumatawag ka kay Lord, yes or no? Pero nung wala kang kaaway, di ka naman tumatawag. Pero nung nagkaroon ka ng pagkaaway, mga basher, nagpe-persecute sa iyo, di ba? Lord, tulungan niyo po ako. And He even allowed defeat for His people. Bagsak, talo sila. Kaya sila tumatawag sa Diyos. Pinahihintulutan yan ng ating Panginoon. In verse 3, let's read. Sisera had 900 iron chariots. Para mas maintindihan natin, bakal na mga karwahe na sa panahon nila is like tanks. Tandaan niyo yung mga Israelites, wala silang weapon. Paano mo lalabanan ng tangke? Wala po silang mga spear and swords and shield. Wala. Kasi kinuha ng mga kaaway nila eh. Ang dala lang nila mga patpat. Totoo. Ang dala lang nila kung ano yung gamit nilang panghukay, pala. Ang dala lang nila yung pangtaboy nila ng mga baka nila, yung ox goad. Wala silang panglaban. Tapos sabi ng Bible, etong kalaban nila yung sumasakop sa kanila, 900 ang tanks. Grabe, no? Military strength, talo talaga ang mga Israelites. At sabi dito, He was very cruel to the Israelites. For what? For 20 years. Alam niyo yung salitang very cruel, napakalupit. Pinagmalupitan talaga sila. Hanggang down na down sila. I'm just reading the word, 20 years. Listen to this, 20 years na paghihirap. Pahirap naman yan, pastor. Oo, napakahirap ng 20 years. But listen, hinintay mo ba umabot ng 20 years bago ka tumawag kay Lord? How stubborn we are. Sobrang naman tigas ng ulo ng mga to. Tama ba? Parang ako, alam mo yun, pag nagkakasakit ka, di ba? Lord, patawarin mo ako, God. Anong nagawa ko? Eh, may mga ganun ba sa inyo? Yung lumindol, Lord, pinagsisisihan ko na lahat, Lord. Di ba? Ayaw mo, nagkakaroon, di ba? Napanood mo, bumagyo, di ba? Lord, narating ka na ba? Tumatawag tayo sa Diyos eh. But for them, how many years? 20. Tigas ang ulo talaga. Ang tigas ang kanilang mga puso. Eh kasi bakit? Kaya pa nila. Ang tanong, hanggang kailan mo kaya? Yung cycle of sin in your life, hanggang kailan mo gustong pagtiisan yung pagmamalupitan? Yung pagmamalupit sa'yo, hanggang kailan mo gustong makalaya sa hirap? Hello? Hanggang kailan mo gusto na makalaya ka na dyan sa kung ano pang bumibihag sa'yo? 20 years, hintayin natin. Pastor, 20 years. So, 50 na ako, mga pag-70 ko. How hard their hearts are. Stubborn. Kaya nga sabi, palala ng palala. Alam nyo, 900 iron chariots, yung mga tangkilang binanggit. Meron akong bibigay sa inyong historian. Siya isang Roman Jew historian. Kilala to. Siya si Flavius Josephus. Si Josephus, pag binasa mo yung kanyang mga writings, mga articles niya, yung patungkol sa history, ibig sabihin, nagpapatunay na ito, yung binabasa natin nangyari talaga. Amen! Nasa book of history yan. Alam mo, sabi niya, si JB, na King of Canaan, pero si Flavius pa nagsabi, wala sa Bible si Josephus, ha? Nabuhay siya na after ng Bible, pinakwento niya lang, pinapatunayan niya na totoo yun. Sabi niya, itong si Jabin, hindi lang 900 chariots, meron pa siyang 300,000 footmen. Daming tao. 10,000 horsemen. 3,000 chariots. And Sisera was the commander of all army. He sorely beat the Israelites when they fought with him, and he ordered them to pay tribute. Yung tribute tax yun, nagbabayad yung mga Israelites. Yun ang sabi ni Flavius, sa sobrang powerful military strength, hindi kaya talagang talunin si King Jabin. Are you listening? Are you getting the picture kung gaano kalaki yung kalaban nila? So meron man silang kabayo, meron man silang mga tangke, but we have the Lord on our side. Sabi ng Bible, no weapon formed against you will ever prosper. Amen! Yun yung hawak nila. Yun na lang yung kanilang pinagtitiwalaan.
Sabi rito sa Isaiah 54:17, basahin nyo. Yun yung kanina kinot. And then next, kapatid, back mo muna. Ayan. And he was very cruel to the Israel for 20 years, so they cried for help to God. Eto na, nung umiyak sila, may sinugo. Judges 4, verse 4. Sino siya? Si Deborah. Sabi doon, a prophetess. Okay, next. The wife of Lapidot was judging Israel at that time. So ngayon, pinag-usapan natin yung series of Spirit-filled life. Kasi sila ini-empower ng Holy Spirit para magawa yon. Ang dala ni Deborah ay ano? Wisdom. Sabi natin, wisdom. Ito yung binibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung karunungan na malaman natin yung dapat nating gawin kapag hindi mo na talaga alam ang gagawin. You see? Sa buhay natin, marami tayong mga hinaharap na problema. Paano susolusyonan to? How can I solve this in this marriage? What do I need to do? God provides us the Holy Spirit and gives us wisdom for us to act and submit under the will of our Lord. It's knowing what to do. So anong ginagawa ng wisdom sa ating buhay? Number one, I want to give you 3 things. Number one, wisdom helps us understand. Yung word na understand, actually the word na medyo narinig na rin natin, discernment. Narinig nyo yung discernment? Yung mga babae, maraming malakas ang discernment yan. Ang lakas makaramdam, ang lakas makaamoy. Alam nila yung mga nangyayari. Parang may CCTV kapag nawala yung kanilang asawa at kung anong ginagawa. So yun yung binibigay ng Panginoon. Help us to understand. And in Proverbs 2 verse 6, let's read. The Lord is the source of what? Wisdom. Sino na magbibigay niya? Gusto niyo ng wisdom? Ito yung hinihingi ni Solomon eh. Sabi niya, knowledge and understanding comes from His mouth. Look at here. They are facing a very, very powerful king with high military strength, with tanks and chariots. Paano mo tatalunin to? Hindi nila alam. Kasi for 20 years, lagi lang silang talo. Nagbabayad nga sila ng tax nun. How can you defeat this mighty king? Ang dami, yung workforce nila, talagang hindi kayang gapiin. Tayo mga Israelites, wala rin tayo mga weapon. Ito na ngayon dala ng Panginoon through prophet Deborah. Let's look at Deborah, Judges chapter 4. Sabi rito, Deborah, a prophetess, the wife of who? Lapidoth. Gusto kong i-touch ito kasi pag nagbabasa kayo ng Bible, in the culture, tradition of na mga Hudyo, mga Israelites, hindi masyadong minimension sa Bible yung mga babae unless meron silang ginawang maganda. Okay? So, yung mga kilala yung Bible characters na babae, meron silang ginawang maganda. Tama po ba? Si Lapidoth, yung kanyang husband, walang ginawang maganda, walang sinulat sa kanya na ginawa niya maganda, pero binanggit na doon siya ipinakilala. Kanino? Kay Deborah. Deborah, sabi doon, a prophetess, the wife of Lapidoth. Listen, ito yung wisdom. Totoo yan eh. Look at here, mga babae, women, look at here. Maaring mas mature kayo sa inyong mga husband. Tama ba? Do you agree na parang, pastor, mas mature pa ata ako dito sa awa ko eh. Spiritually, ha? Yes or no? Yung iba, nahiya. Humble lang, pastor. Minsan yung mga babae, totoo, mas magagaling sila. Yes or no? Mga men of God, nag-a-agree ba kayo na parang pag tinignan mo yung asawa mo, ang daming kayang gawin ito, ah? Tama ba? Totoo, yung mga babae, parang mas marami kayong skills and abilities. Would you agree with me? Yes! Hindi, honestly, pag tinimbang mo, di ba parang, grabe itong mga talagang nagsosoar high ang mga babae. But listen, si Deborah, mas matindi yung kanyang maturity. He was a prophetess kay Lapidoth.
sa kanyang asawa. Mas magaling, I believe, more mature. Actually, yung prophetess, messenger of God yan eh. Yung mga tao nagtatanong sa kanya, ano po kayang pwede kong gawin? Men and women of God, the people of Israel, asking her advices. Nakikinig yung mga tao, sobra. But listen, this is the point. Si Deborah, sa kanyang success, sa kanyang buhay, hindi niya ipinakilala yung kanyang sarili na siya lang. Even you are more mature, listen, women of God, even you are more skilled and you are more able than your husband, that is not a reason for you to disrespect yung authority na binigay ni Lord sa asawa mo. Amen? Nandun pa din. Kahit mas kumikita ka ng pera sa asawa mo, hello? Andiyan ba kayo? Hindi yata kayo humihinga. Tumingin ka rito. Read the Bible, walang nabasa kay Lapido. Pero yun yung pagpapakilala sa kanya. Kita mo yung wisdom ni Deborah, hindi siya nagmalaki. Hindi niya pinakilala yung sarili niya, Deborah, the wisest prophet in Israel. Single. Complicated. Working alone. No! Nirespeto niya pa rin yung kay husband. Amen! Kaya alam niyo, ito pinapakita yung respect sa asawa eh. Yes or no? Ano pa? Yung covering, spiritual covering na tinatawag. And ito yung wisdom. Makikita mo kung wisdom kay Lord ha. Sa James chapter 3, let's read. Basa. Are there any among you who are really wise and understanding? Kung meron ka talagang karunungan kay Lord, ha? Pakinggan ba to? Then, you should what? Let's read. Show your wisdom by what? Living right. Kahit matalino ka, mas magaling ka, mas malaking kinikita mo, pero kung ikaw naman ay walang respeto sa iyong husband, nagmamalaki ka, it's not the wisdom from God. Sabi rito, you should do what is good with what? Humility. A wise person does not boast. Pag-usapan naman natin yung susunod na verse. Verse 5. Anong ginagawa ni Deborah? She used to what? Sit. Anong ginagawa niya? Nakaupo. Saan? Sa ilalim ng puno ng palma. Oh, relax. You know, when you're reading the Bible, you have to understand the whole context. Nagkakagulo na. Naglalaban-laban na sila. Si Deborah, she was sitting under the palm tree. Relax. She was in a place of restedness. Relax lang, may kapayapaan. You know why? Meron siyang relationship kay God. Hello! When you have a genuine relationship with God, kahit nagkakaroon na ng gera, you were sitting in the presence of the Lord, coming to church, praising the Lord, worshiping God, kahit ang dami mong babayarang utang, kahit ang daming gulo sa bahay, you will still have that relationship with the Lord. Amen! Andun siya, she was sitting there. It's a place of restedness. Bakit? Alam niya, may gagawin ng Panginoon. She was a prophetess. Ibig sabihin, hihingi siya ng word of God. May devotion. Sabi mo sa katabi mo, may devotion. May journal. Sabi mo sa kanya. Hindi lang yun. Sabi dito, Israelites came up to her for judgment. Siya nagbibigay ng advice. Influencer. Kung may TikTok to, malamang nag-trending na to eh. Yes. Deborah. Saan ka pupunta? Di ba yung mga TikTok na yan? Hello, kasi ay sa Article 25, Tricycle 32. Di ba? Makakapit bahay, demanda mo. Deborah, prophetess. Kita mo yung babae, no? Ano kayang meron dito kay Deborah? Balik tayo dun sa mga, sabi dito sa verse, to hear and decide disputes. Balik tayo sa kanyang asawa, si Lapidot. Si Deborah, nakita mo, respectful on her husband. Kahit na more mature, more blessed si Deborah, yung mga tao pumupunta sa kanya, yung asawa kayang lalaki, anong ginagawa? Nasa bahay nang gagalit, naiinggit na ako. Bakit kay Deborah lumalapit?
No. I believe Deborah was Deborah because of Lapidoth. Hindi rin magiging ganito si Deborah kung hindi dahil sa support ni Lapidoth sa kanya. Yung mga babae ngayon, yung asawa mong babae ngayon, tingnan mo siya ngayon. Ano nang nangyari sa kanya? Ano yung support na binigay mo sa kanya? I believe Lapidoth is a good cultivator of the talents and gifts and abilities. Si Deborah, ganito pagkagawa ni Lord sa'yo. Amen! Talagang siya yung nag-mold doon. Nagsusuporta yan. Sino masikat? Si Deborah. Pero I believe, nandun sa likod niya yung kanyang asawa, nagsusupport sa kanya. Amen! You are not to compete with each other, couples. Kahit mas malaking sweldo ng isa, mas mataas yung posisyon ng isa, dapat masaya ka para sa kanya. Kasi asawa mo yun! Yes, that's how marriage goes. Ako, ang liit lang ng sweldo ko, pastor. Suportahan mo yung asawa mo, malaking sweldo! Pag inaway mo yun, kanino kayo aasa sa liit ng sweldo mo? Have wisdom, understanding. Amen! Understanding yan yung wisdom. Hindi yung aaway mo. Hindi, nakakalalaki na pastor Nakakalalaki na. Okay. Single women, tingin rito. Grabe, no, tuwa siguro si Deborah dahil yung kanyang asawa ganun niya pinakilala yung kanyang sarili. Deborah, the wife of Lapidoth. Di ba? Pag nagpapakilala ka ba, proud ka ba? Di ba kasi Sister Bell nandito sa kapag nagpapakilala, Sister Bell, asawa ng pastor namin yan. Oh. Glory to God, glory to God. Pero napansin niyo ba yon? Ganun ang pagpapakilala, yes? Why? Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ganyang kaganda ngayon. Kundi dahil kay Lord. Single women, tingin kayo rito. Ganitong mga lalaki hanapin niyo. Hindi lang bastang may character. Hindi lang may personality. Ang hanapin niyo, leader. Leader. Hindi lang bastang provider, but a leader who will lead you. Alala nyo, ang Panginoon, nung nilikha niya ang lalaki, si Adan, si Eva, nandyan. Ano bang pagkagawa? Magkaiba Tayo mga lalaki, listen, men of God, tayo mga lalaki, giver tayo. Alam niyo bang word na father, it means source? Yes, source. Abba, giver. Yung mga babae, multiplier yan. Receive and multiply. Ang lalaki, what? Giver. Sabi mo kung lalaki ka, giver ako. Yung babae, receive and multiply. Napansin niyo ba? Listen, tayong mga lalaki, when we gave the woman seed, binigyan mo ng binhi, ano binigyan niya sa'yo? Anak. She received and multiply. Yes? Yan ang babae pagkagawa Nung binigyan mo yung babae, ng ano? Binigyan mo ng bahay. Anong binigay sa iyo? She received and multiplied. Bigyan ka niya ng tahanan. He gave you a home. Bigyan mo siya ng groceries. She receives and she multiplies. She will give you a meal. Breakfast, lunch, and dinner. Tama? Pag binigyan mo siya ng pera, she will give you a happy life. Everything she will give to you. Amen! Ang hina nyo, mga babae, dapat nag-amen kayo. Pero when you give that woman anger, she receive and multiply. You will experience the wrath of God. Yeah, that's true. Sa sharing nga namin mga leaders parang ang saya mo ngayon kasi meron kaming, kakatapos lang namin mag-bebe time. You give woman love. What will happen if you sow good seeds? She receives and what? She will multiply. I tell you honestly, look at here. Men of God. Women, your wife is a God-given project to you.
Men of God, yung asawa mo, binigay ni Lord, project yan. Kamusta na yung project na binigay sa'yo? Lumalaki na pastor yung project. Pastor yung project ko. Nasasaktan ako sa project ko. Ang hirap naman ng project na to, pastor. Kay Lord magaling to sa impyerno. But you see, sa atin babalik yun bilang mga lalaki. Amen? Number 2, yung number 1 gives us what? Understanding. Pangalawa, He will give you knowledge. Kaalaman. Malaman mo yung mga bagay na hindi mo malalaman. Si Deborah, hindi naman siya military power. Hindi naman siya kasama sa mga sundalo. She was a prophetess. Paano siya makikipagdigmaan? You see the story? Nandun pa ba kayo? Paano? God has given her wisdom, has given her understanding, and also God has given her knowledge. Mas malalim na pangunawa sa mga dapat nilang gawin. Verse 6, let's read. She sent and summoned Barak. So si Deborah, prophetess, nagpatawag siya ng general, ng commander. Sino yun? Barak. Barak means lightning. Wow, tapang. Commander to. Ano ibig sabihin ng Barak? Lightning. Sabi niya, has not the Lord God of Israel commanded you? Sabi niya, has not the Lord God of Israel commanded you? Sabi niya, go, gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun. Listen, women of God, kapag mag-uutos kayo, paano kayo mag-utos? Deborah was honoring his husband, yes? She's very respectful to her husband. And I believe, nung sinabi niya, has the Lord, the God of Israel commanded you, she was a prophetess. She was taking the word of God. Mga mami, ganito dapat tayo makipag-usap sa ating mga asawa. Paano? Sino may authority dyan? Si Deborah o si God? Binanggit niya yung mas mataas doon kay Barak. Kaharap mo, General, hello! Hindi mo basta pwede utusan yan, yes? Listen, sa structure ng family, sino ba yung head ng family? Parang ayaw niyong sabihin yung mga babae. Sagot, mga babae, sino yung head ng family? According to the Bible, the fathers are the head of the family. Para ka nakikipag-usap doon. Paano ka makipag-usap sa kanya? Para bang mas mataas ka lagi? No! Use the word of God. Gamitin mo kapag may gusto kang sabihin, it's a major decision for them. Paano makikipaglaban? Gamitin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. And say to your spouse, to your husband, Daddy, ito yung sabi ng word ni Lord. Hindi akong nag-uutos sa'yo. Dapat talaga ikaw magtrabaho. Dapat talaga mapuyat ka. Ganon binigay sa inyo ni Lord yung lakas para ikaw yung kumilos. Ikaw dapat yung naglilid sa family. Pero syempre, nandito ako para isupport ka. Amen! Kung ganon ka makipag-usap sa asawa mo, may kakaproblema kayo? Wala pong sikuhan sa church, please. Sabi niya, go gather your men at Mount Tabor. Alam niyo yung Mount Tabor, buhay pa rin hanggang ngayon. Sa Israel, makikita mo, ito yung picture. Yan. Alam mo, grabe yung wisdom ni Deborah. Yung mga chariots, mabibigat yon. Takot yung mga tao doon. Mahihirapan. Sabi niya kay Barak, doon tayo makipaglaban sa taas. Para yung mga chariots, mahirapan sila. Naintindihan niyo yung wisdom? 20 years, hindi nila alam to. Naintindihan niyo? Ito yung solusyon nandun sa prophetess. Judges 4:7, ang sabi, I will draw out Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his infantry to meet you at the Kishon River. Sabi niya, and I will hand him over to you. Wow! So, sinabi ni Deborah, Barak, ito na yung word ni Lord. Ngayon na, ikaw yung pinili.
Magtatagumpay kayo. Labanan mo. Pumunta ka dun sa bundok. Naniwala si Barak. Yes, because she was a prophetess. So, anong sagot ngayon? Ano yung sagot ngayon ni Barak? Ano yung nangyari nung narinig niya yun, di ba? Alam mo, sa buhay natin, balik tayo sa mga lalaki. Binabalansi ko lang para yung mga babae ma-offend, ma-comfort din. Ganon din yung mga lalaki, ma-offend din kayo. Tapos mag-comfort din tayo. Listen, men of God, tayo mga lalaki, dapat matuto rin tayo makinig. Hindi kayo nag-amen. Totoo. Yung si Adan, nung ginawa niya, si Adan, di ba? Si Eva, helper. Hindi yung helper sa paningin natin ngayon, sa pangunawa, hindi. Yung tutulong sa'yo para ma-fulfill mo yung God-given calling. Kaya kapag yung asawa mo nagbibigay sa'yo ng advice, huwag mo sabihin lagi kang tinatalakan. Pakinggan mo rin. Matuto rin tayo makinig. Amen? Ang hina. Sa langit, lahat ng mga lalaki tinawag. Dito sa pila na to, sabi ni San Pedro, lahat ng mga tigasin, pila. Di ba kayong mga lalaki, pinagsinermonan, kayo mga leader ng pamilya nyo, dito kayo pumila, mga tigasin, mga taga-saing, taga-laba, lahat ng mga hindi naging leader ng pamilya. Tapos, tayo sa dito sa grupo na to, yung tunay na tigasin na naging leader, kasi diyan kayo tinawag ni Lord, yung may authority sa pamilya. Nagulat lahat. Si San Pedro nagulat. 99% nandito sa mga tigasaing. Sabing San Pedro, pambihira kayo. Kayo yung binigay ni Lord ng power, ng authority. Dapat kayo leader. Ano ginawa niyo sa misis niyo? Lumingin siya sa kabila, ito tunay na tigasin. May nakita siya, isa lang. Grabe, tapang. Napatingin siya. Kayong lahat na nandyan, tingnan nyo to. Tumingin siya. Ito ang tunay na lalaki. Sabi niya, ito ang dapat niyong tularan. Kasi sa iyo talaga binigay yung authority, sa iyo talaga yung leadership. Tama lang na ikaw maging leader ng pamilya. Tama lang na ikaw magpasunod sa pamilya mo. Ito ang dapat niyong tularan. Sumagot yung lalaki. O nga po, tama po, yes! Tapos sinanong siya ni San Pedro, bakit ka ba nagpunta dyan? Bakit pa dito ka pumila, mag-isa ka lang dyan? Sabi po kasi ng asawa ko. Dito. Mamaya yung iba makukuha nyo paglabas. Sumusunod din pala sa asawa. But you know what? Proverbs 29, let's go back to it. Joke lang yun, joke lang yan, walang ganun sa Bible. 29 verse 1 to 2. Let's read. He who hardens his neck and refuses instruction after being offended and reproved, corrected, criticized, will suddenly be beyond. Ang hindi nakikinig, mangyayari, mapapahamak. Yes, that's true. That's the Bible telling us. In verse 2, when the righteous are in authority. Kita mo yung connection? Those people who are in authority must listen to instruction. Amen! Sino ba nasa authority na nilagay ni Lord? Fathers, you are in authority. Mothers are mas authority, may binigay na authority sa'yo sa mga anak mo. Ikaw ang parent, yun ang binigay sa'yo ng Lord authority. You must learn how to listen and become great. The people will what? Rejoice. Number 3, final is wisdom empowers our faith for, let's read, unconditional obedience. Sabihin natin unconditional. Eto na. Review the story. Marami silang kalaban, hindi nila kaya, wala silang mga armas. Ginamit si Deborah, binigyan sila ng wisdom, ganito tayo aatake, makikipaglaban, mananalo tayo. Tinawag si Barak. Si Barak naman, nandun na si Barak. Lightning, atapang na tao. Lalabang kami. Sige, ano bang pinapagawa ni Lord? Eto na. Ano yung naging sagot ni Barak? But before we go there, let's read Psalm 110. 11, verse 10. Let's read. The reverent fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gusto niyo magkaroon ng wisdom? How to solve your problems?
Solution to your problems? Gusto niyo yung wisdom? Paano raw? Prerequisite, absolute, essential, and the alphabet. Ano kailangan natin gagawin? A good and understanding and what? Teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord. His praise is just forever. Kapag sumusunod ka, binibigyan ka ni Lord ng wisdom. Ang mga taong masunurin sa Diyos, pinagkakaloban ng karunungan. Amen! Kapag lagi mong gusto yung kalooban ng Diyos, may karunungan na ibibigay sa'yo. Eto na, si Barak. Barak, nandito na, yung commander. Gusto mong kakampi si Barak? Yes or no? Ayun, basahin natin ha, kung gusto nyo maging kakampi. Let's read. Parang ayoko na, pastor ha. Basahin nyo. Next. Eto, sabi niya, sige, susunod tayo. Sabi ni Barak, if you will go with me, Deborah, then I will go. But if you will not go with me, I will not go. Commander nyo ganyan. General nyo, laban tayo! Sige, mauna ka. Samahan mo ko. Very fearful. Takot na takot. Why? Kilala nila yung kalaban eh. Tama ba? 900 chariots. Tawag dyan, conditional obedience. May condition yung pagsunod. Nasabi na ba natin yung kay Lord? Lord, susunod ako. Nakikipag-bargain ka. Lord, magbibigay ako if. Lord, maglilingkod ako if. Lord, gagawin ko to para sa'yo if. Look at here, even if you don't feel it, even if you don't like it, just follow the Lord. Even if you don't understand it now, just follow the Lord unconditionally. Sundin mo lang. Men of God, look at here, men of God, mas bugbog yung mga lalaki ngayon. Ito yung isa sa mga temptation natin eh. Tayo mga lalaki, mga tatay, andiyan ba kayo mga tatay? Yung mga magiging tatay, nandiyan ba kayo? Ito temptation natin, tukso sa ating mga lalaki. Sino ba talaga dapat makipaglaban? Si Barak. Tayo dapat yun. Yung wife natin sumusupport lang sa atin, yes. But our temptation is to abandon our responsibility. Ang tukso sa ating mga lalaki is to give excuses why we should not do it. Eh ako lang mag-isa eh. Wala bang iba dyan? Fathers, look at here. Nasa atin yung responsibilidad to disciple our wives. Amen! Yung church, si pastor, tutulungan kang i-disciple yung wife mo, pero it's your responsibility. Makita sa iyo yung leadership sa family. Yes, nagpupunta sa church, praise the Lord. Yung mga anak mo, pero it is your responsibility. Huwag mo ipasa sa iba. Hello? Paano maging leader by prayer? Sa iyo yun. Paano maging leader by serving, by giving? Sa atin yun. Huwag mo iwanan yun. To protect your wife, to protect your family, to protect your children. Kaya nga mas malakas tayo eh. Naintindihan niyo ba yun? Yung mga lalaki, yung kanilang strength nandoon. Hindi para saktan ang asawa mo, pero ingatan ng iyong asawa. Balik naman tayo sa mga babae. Kasi di na makahinga yung katabi mo eh. Wives! Ito naman, sabi ni pastor eh, tinamaan ako dun, leader ako ng family eh. Pag uwi sa bahay, Lord, sisimulan ko, gumagano yung asawa mo. Praise the Lord! Sabi ng asawa mo ngayon, cupcake, dito ka cupcake. Tinawag, na-touch ako dun sa sermon. Ako ang tinawag ni Lord na maging spiritual leader. Amen! Ikaw naman, wife, huwag mo namang sisirain yung moral. Sabi nung husband,
I would want to lead you in prayer. Po, ako maglilid ng prayer para marinig ng mga anak natin. Ikaw babae, may lagnat ka ba? Siguro mga 5 minutes lang yan, tapos na. Baka bukas balik ka na naman sa buhay mo. Sinisira natin eh. Instead na build up mo, encourage mo, empower mo, di ba? Down na tayo minsan eh. Build them up. Di ba? Ako maglilid ng prayer. Eto mag-share ako sa iyo ng word, sabi ng husband mo, di ba? Ay, alam mo, nag-journal ako, nagbasa ako eh. Nag-share ng word sa iyo. Gusto kong i-share sa iyo yung napag-aralan ko. Sabi ng asawa mo, yung babae, ganito ginagawa. Journal. Apply mo muna sa sarili mo yan. Mali. Alam mo, sabi nila, good punishment, when you punish someone, you punish them when they're doing wrong. Yes? But you do not punish someone when they are doing what is right. Tama na nga yung ginagawa, paparusahan mo pa. Judges 4:9, sabi ni Barak, di ba? Matapang ako, basta kasama ka. Lord, volunteer ako. Yung katabi ko, volunteer ko. Ang sabi niya, if you will go with me, then I will go. But sabi niya, but if you will not go with me, sabi niya, grabe no? 4:9, ano sabi ni Deborah? May wisdom eh, di ba? May faith si Deborah eh, yes? Oh, minsan yung asawa nyo, ayaw. Ikaw yung babae, encourage mo. Ano sabi ni Deborah? Sasama ako, sige. I will go with you. I will go with you. Sabi niya, but because of your attitude, you will not be honored when Sisera is defeated. And the Lord will allow a woman to defeat Sisera. I want to look at here, everyone. When God wants to do something in your life, when God is telling you to do something in your life, when God wants to fulfill His plan for your life, for your family, for your marriage, and if you will not accept, if you refuse, listen, God will still do it. But you will miss the blessing of being a part of it. Kapag may pinano ang Diyos gagawin niya, gusto ka niyang isama para maranasan mo yun. Pero kapag nag-refuse ka, God cannot be stopped. His plans cannot be stopped. He will still do it. Pero hindi mo naranasan na maging bahagi mo. What is wisdom? Faith empowers us to obey Him unconditionally. Listen, si Deborah ginamit. Bakit? Ano may iniisip ko? Sabi ng mga theologian, ang dami namang lalaking pwedeng gamitin. Bakit si Deborah na babae yung ginamit? Because men did not stand out in their time. Walang gusto magpagamit eh. Ang tanong, available ka ba? Gusto mo bang magpagamit kay Lord? Gusto mo bang maranasan yung ganda ng gagawin ni Lord sa buhay mo? Do you want to experience that victory in that battle? God will still do it, but God wants you to be part of it. Kala ang problema sa atin, conditional yung obedience natin, wala tayo doon kapag hindi kasama si ganito. Pero ito eh, listen to the word of God. Let's read Job 42. I know you can do everything. You make plans, listen, and nothing can change or stop them. Ano sabi ni Deborah? Barak, tagumpay na tayo. Pero dahil ganyan yung attitude mo, hindi ikaw ang makakatalo kay Sisera. Pero magtatagumpay pa rin kami in general. Amen? Do you get what God is telling us? Psalm 33:11, the Lord's plan stands firm forever. Kaya His intentions can never be shaken. Anong wisdom dito? Sumama na tayo. Dapat nandun tayo. Ito na. Next verse. Nakaharap na nila si Sisera. Imagine Barak, a fearful commander. Kaharap niya na yung mga tangke. May takot eh. Tama po ba? Pero dahil may kasama siya,
ayos lang. Ando si Deborah eh. Pero dahil nga hindi siya nagtiwala, hindi siya magkakamit nung karangalan na nakatalo. Eto na, alam ni Deborah na yung nababahag ang buntot. Kaya anong sinabi niya? Today, the Lord will help you defeat. Hindi nakipaglaban si Deborah. Sabi niya, siya pa rin si Barak. Surely you know, but the Lord has already cleared the way for you. So Barak led the 10,000 men from Mount Tabor. What is the lesson here? Yung mga lalaki minsan naduduwag eh. Kayong mga babae, kapag nakikita yung naduduwag yung asawa nyo, huwag kayo matakot. Ano kailangan niyang gawin? Kaya natin to. Kasama natin si Lord. Encourage mo, i-empower mo. Yun yung sinabi ni Deborah. Kasama mo si Lord. The Lord will help you. Kasama mo ba yung husband mo ngayon? Sabi mo sa kanya, kasama mo si Lord. Ang lakas naman ng hampas mo, kasama mo si Lord. The Lord is with you. The Lord will help you. The Lord will encourage you. Yes! When your husband, when your children are telling you their goals and dreams, di ba? Gusto nila magtagumpay. What will you do? You encourage them. You tell them, kaya mo yan. Kasama natin si Lord. Pag-pray natin kay Lord dyan. You strengthen them. Ito na. Alam niyo po nangyari. Next slide. Dahil nga doon sila sa Mount Tabor, nahirapan umakyat. Listen ha. At ito ginawa ng Lord. If you read the book of Judges chapter 5, nagkaroon ng rainstorm. So yung ulan na yon, yung bagyo, yung lupa naging maputik. Yun pala yung strategy ni Lord. At dahil naging maputik yung lupa, dala-dala nila mga tangke, iron chariots, stuck ngayon sila. Naintindihan nyo? Hindi makagalaw. And sa pamamagitan na ginawa ng Panginoon, alam nyo ba kung sino yung God of Rain na sinasamba ng mga kalaban nila? Si Baal. So sa isipan nila, kakampi nila si Baal. Pero nung umulan, kaaway na nila si Baal. Nagkamali yung Diyos namin. It was to mock their gods. Eto, na-stuck sila, natalo sila, pero nakatakas si Sisera. Ang ginawa ni Sisera, tumakbo siya. Kaya mapapansin mo dyan, dismounted from his chariots and fled away on foot. Nasa advantage ka eh. Paano kang tatakbo? Kasi nga na-stuck nga po yung mga iron chariots nila. At eto na. Sabi mo si Jael. Si Jael, merong parang village sa gitna. Si Jael, nagpunta doon si Sisera. Mahabol siya eh. Sabi niya, Sir, pasok ka dito, pagod ka eh. Pagod na pagod ako, nakipaglaban ako eh. Ako na lang nabuhay. Sige, magpahinga ka muna, sabi ni Sisera. Painom ako tubig. Nilagay niya sa magandang lalagyan. Pero ang binigay niya hindi tubig. Ang binigay niya goat's milk. Alam niyo yung milk, nakita na talaga siyang mga laman na nakakapagpatulog, nakakapagparelax. At nung binigay niya, napagod sobra, nakatulog ngayon si Sisera. Hindi nahabol eh. Kaya alam niyo, naririnig yan. Next mo kapatid. Sabi niya, Sir, punta ka, come in and don't be afraid. Si Sisera went to Jael. She gave him a drink of milk. Sabi ni Sisera, kapag may tanong sa akin, wala ako. Kaya yung mga nanay niyo, kapag ganyan sinasagot, biblical yun. Pag nandyan yung nangingilang utang, sabi mo, wala ako. Hindi, joke lang yun ha. Pero nakita niyo, kung saan nang galing yun? Andiyan ba nanay mo? Sabi niya, is anyone in there? No. Okay. Next. Eto na, tinakpan niya, kinumutan niya pa, nakatulog si Sisera. Next mo kapatid. Next slide. Eto na. Judges 4:21, natutulog na ngayon si Sisera, kinumutan niya, binom ng gatas. Listen very carefully. Si Jael, babae si Jael ha, he found a tent peg, ayan yung tent peg, and a hammer. Listen, and she quietly went to Sisera. Suspense to. Dun, 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 dun. Tenenene. Sabi ko sa inyo, ma-action to eh. Rated SPG to. Napi-visualize niyo ba? Tulog na siya.
Nakakuha mo. Dun, 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 dug, 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 dug. Kumuha ng martilyo. Ayun yung tent peg in ancient times. Tinutok niya dito. Nakita, side. Tulog na tulog. Tumagos hanggang lupa. Kaya sabi ko sa inyo, medyo madugo to eh. At sa pamamagitan nun, sabi ng Bible, malamang si Sarah died. Sabi rin yung Bible eh. No? Ano yan, parang mga Pilipino, yung tinamaan na ng 15 bala, pak, buhay pa, nakapagtawag ka cellphone. Oh, tulungan mo ako. Tapos sinaksak ng marami, makapag-text pa, di ba? Hindi! Sabi ng Bible, si Sarah died. And you know, when prophetess Deborah was telling Barak, a woman will defeat him, she was not speaking of herself. She was prophesying of a woman by the name of Jael. And when she nailed it, natalo na yung mga kalaban nila. You see, this story tells us na nung pinako na ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, namatay siya, pero sa kanyang kamatayan ay merong pagtatagumpay na ibibigay sa atin. Dahil siya ay muling nabuhay. It reminds us, how can a woman defeat an army general like Sisera? It goes back to the book of Genesis chapter 3 verse 15. Listen. And I will make you, speaking of the serpent, yung ahas kasi dinaya eh. Sabi niya, and the woman hate each other, and your seed and her seed will hate each other. And sabi niya, and he will crush your head. That's why if you read this, kung paano pinako, dinurog yung kanyang ulo, ganon din dinurog ng ating Panginoong Hesukristo ang kaaway natin si Satanas, at wala na siyang kapangyarihan sa atin. And then after that, Judges chapter 5, kita niyo si Jesus dito? Nakita niya yung pako, yung pagkapako sa kanya sa krus ay nagbigay sa atin ng tagumpay. And in Judges chapter 5, it is a song of Barak and Deborah. It is a song of what? Of victory. Kaya alam niyo kapag kakatapos ng service natin, kumakanta tayo, di ba? Hindi yung parte lang ng program. It is to remind us that we already have the victory. Amen! Kaya kakanta tayo eh. Si Barak, si Deborah, pagkatapos nila nakita, saan pa hinahanap nyo? Ayan o, tapos na, patay na siya. Kumanta sila. Si Deborah, si Barak, nag-duet sila. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang kaaway mo'y nakapako na? Ayan! Woo! Kaya alam nyo, sa pagpunta natin dito, we are victorious people. We are people who have won the victory because Christ has won the victory. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all stand. Let us all stand in praise and worship and song of victory to our Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus, for wisdom, for knowledge and understanding and empowering our faith to follow you, unconditionally to obey you, Lord, in the name of Jesus. Everyone lifting up their hands and closing their eyes. Lord, we lift up to you. It is your victory in our lives that matters. Nagtagumpay ka, kaya meron kaming pagtatagumpay. And Lord, we are receiving this victory by humbling ourselves to you. Kasi sa sarili namin, hindi namin kaya. Yung kalahapan namin, parang si Sisera at si Jabina, military strength, napakalakas. We need someone who is more powerful than our enemies. We need someone who can defeat death, sin, and grave. And we need a Savior.
We need someone who will crush the head of our enemies. And it's you, Jesus. We need you, Jesus. And if you're that person today, you're saying, kailangan ko si Lord sa buhay ko. Naintindihan ko na hindi ko kaya magtagumpay sa sarili ko. Receive Him. Receive Jesus in your life by this prayer. Sabayan mo ako sa panalangin galing sa puso, kapatid. Manalangin tayo as we lift up our hands and surrender to God. Sabihin natin, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon na tagapagligtas. Tinatanggap ko rin ang iyong pagtatagumpay sa krus at sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Come on, let's give God praise, for He is victorious. He is the champion of champions. He has defeated our enemies. He has conquered the grave. Sin has no power against us. We are victorious in the name of the Lord. Amen. Woo! Praise the Lord. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid. And it's really powerful when we see Jesus in the scriptures. Amen. Kung paano nagtagumpay si Jael, pinagpapakita ang pagtatagumpay ng ating Panginoon. It was Jesus who really crushed the head of our enemies. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, the Bible says, the one who plants generously will get a generous crop. And you must each decide in your heart how much to give. The Bible is telling us na talagang tayo mga Kristiyano, nandito sa atin yung Word of God para sundin. Sabi niya, don't give reluctantly or in a response to pressure. Nape-pressure ako napipilitan lang. Sabi niya, for God loves a person who gives cheerfully. And God will what? Generously provide. And I believe this. Alam mo, sa envelope natin, sa church natin, we have 3 envelopes. Yung ating building fund, yung ating tithes and offering, at merong envelope na binibigay doon, nakalagay doon, seeds. Para saan tong seeds na ito? Sabi rito, it's about God receiving us a generous provision from the Lord, and you will always have everything you need, plenty left over to share with others. We do this because we want everyone to keep in mind na paglabas natin dito, ibe-bless tayo ng Panginoon. Amen! Ang gusto natin, nag-i-end tayo in sowing because as we sow good seeds, we know that we will reap good seeds. If we will sow in the kingdom of the Lord, it is a good soil. So paglabas natin dito, kapatid, aasa tayo na, Lord, ang ganda ng message at nagtanim din ako. Lord, lalabas akong pinagpala at mas lalo mo pa akong pagpapalain kasi nagtanim ako. Naintindihan niyo ba yung ginagawa natin? It is the Word of God. Kaya taas natin yung mga itatanim nating binhi. Lord, we thank you for every seed that will be sown today. Thank you for your word, encouraging, instructing, rebuking, correcting us. Lord, yung iba sa amin na saktan, natawa, na-offend, na-comfort. But Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay dahil mahal mo kami. Ang salita mo ay para sa amin. Dahil gusto mo kaming mabago at gusto mo na maging maayos sa aming buhay. And Lord, we're lifting up these seeds to you. Ang promise mo, you will provide generously. Lord, yung word na generous, sobrang dami nun eh. Nag-uumapaw, Ama. Kaya Lord, salamat sapagkat ang mga binhi ito ay magsisilbing instrumento ng pag-uumapaw na pagpapala sa aming buhay. Hindi lamang yung pangsarili namin, kundi magiging blessing pa kami sa ibang tao. And Lord, makakapag-share pa kami sa aming mga mahal sa buhay. Kaya Lord, ang mga binhi ito ay tinataas namin sa iyo. Sa banal, sa tapat at hindi nagbabagong pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Come on, church! Yes, Lord. Come on, let's sing it in a song. Hallelujah. You have won your
understanding, and empower our faith to follow you unconditionally. Kaya Lord, salamat dahil pinagpala mo na kami ngayon pa lamang at kami mananagumpay na. Maraming salamat sa pagtatagumpay mo sa krus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sumabay po kayo sa prayer natin kanina. Humingi po kayo ng tawag kay Jesus. Tinanong niyo ba siya sa buhay no? Ang magandang balita na pagtagumpayan niya na ang lahat, kaya mapagtatagumpayan mo kahit anong harapin mo. Amen? And you are now a child of God. Kaya sabay-sabay tayo. Let's declare together, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Worship you. Lord, may the Lord bless you and keep you. And may the Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord will show you His favor. He will give you His peace. In Jesus' name.